Magandang araw mga kamag-aral. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kakapusan at kakulangan. Madalas silang napagpapalit pero magkaiba ang kanilang kahulugan. Sa video na ito, paghahambingin natin sila para mas malinaw natin silang maintindihan. Unahin natin ang kakapusan. Ang kakapusan ay tumutukoy sa limitadong pinagkukunyang yaman ng mundo. Ibig sabihin, may hangganan ng mga bagay tulad ng lupa, tubig, oras at pera. Kahit gustuhin man nating magkaroon ng sobra para sa lahat, hindi ito posible dahil may limitasyon ang ating resources. Habang dumarami ang tao, dumarami rin ang pangangailangan, katulad ng pagkain, tirahan, damit at edukasyon. Ngunit ang dami ng likas na yaman ay hindi naman nadadagdagan. Dito nagsisimula ang kakapusan. Ang kakapusan ay gawa ng tao at hindi ito pansamantala. Kahit gaano kaunlad ang teknolohiya, may hangganan pa rin ang resources. Dahil sa kakapusan, napipilitan tayong mamili. Hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin, kaya kailangan nating magdesisyon kung ialin ang mas mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit may konsepto ng pagpili at pagbabudget sa economics. Sa madaling salita, ang kakapusan ay likas na limitasyon ng resources, pangmatagalan at hindi tuluyang nawawala. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kakulangan. Ang kakulangan ay tumutukoy sa pansamantalang kakapusan ng supply ng isang produkto. Ibig sabihin, may produkto pero hindi sapat para sa dami ng gustong bumili sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, kung maraming gustong bumili ng bigas pero kaunti lang ang supply sa palengke, nagkakaroon ng kakulangan. Maaari rin itong mangyari kapag may bagyo, problema sa transportasyon, o kaya naman ay may mga nagtatago ng produkto upang tumaas ang presyo. Ang mahalagang tandaan ay ang kakulangan ay hindi likas. Nangyayari ito dahil sa mga sitwasyon o problema sa produkto o produksyon at distribusyon. At dahil dito, maaari itong masolusyonan kapag nadagdagan ang supply o bumaba ang demand. Ibig sabihin, ang kakulangan ay pansamantala, nangyayari dahil sa problema sa supply, at maaaring mawala kapag maayos na ang sitwasyon. Ngayon, ihambing na natin ang dalawa. Ang kakapusan ay tungkol sa limitadong resources ng buong mundo. Ito ay likas at permanente. Laging may kakapusan dahil walang katapusang pangangailangan ng tao. Habang ang kakulangan ay tungkol lamang sa isang partikular na produkto na hindi sapat ang supply sa isang panahon. Ito ay pansamantala at maaaring maayos. Kung ang kakapusan ay problema ng buong ekonomiya, ang kakulangan naman ay problema lamang sa merkado ng isang produkto. Sa bahaging ito, dadagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa kakapusan at kakulangan. Mas palawakin natin ang paghahambing ng dalawang konsepto upang mas malinaw kung paano sila nagkakaiba at nagkakaugnay. Ang kakapusan ay hindi lamang nangyayari sa mga mahihirap na bansa. Kahit ang mayayamang bansa ay nakakaranas din ng kakapusan. Ito ay dahil walang bansa ang may walang hanggang resources. Halimbawa, kahit mayaman ang isang bansa, limitado pa rin ang oras ng mga manggagawa, lupa na maaaring tayuan ng gusali, at likas na yaman na maaaring gamitin. Kaya kahit maraming pera, hindi pa rin nawawala ang kakapusan. Isa pang mahalagang punto ay ang kakapusan ang ugat ng kompetisyon. Dahil limitado ang resources, nagkakaroon ng agawan. Kung sino ang makakakuha, sino ang mauuna, at sino ang mawawalan. Samantala, ang kakulangan ay kadalasang nararanasan sa araw-araw. Mas madali natin itong napapansin dahil ito ay biglaang nangyayari. Halimbawa, kapag biglang tumaas ang demand ng isang produkto ngunit hindi agad nadagdagan ang supply, nagkakaroon ng kakulangan. Maaari rin itong mangyari kapag may problema sa produksyon tulad ng kakulangan sa manggagawa o sirang makina. Mahalagang tandaan na ang kakulangan ay resulta ng mga desisyon ng tao. Maaari itong magdulot ng maling pagpaplano, maling pagtataya ng dami ng produkto, o kaya ay sadyang pagtatago ng produkto. Sa pagtatapos, ay tandaan natin na ang kakapusan ay likas at hindi nawawala, habang ang kakulangan ay pansamantala at maaaring masolusyonan.
Mahalagang malaman ng pagkakaiba ng dalawa upang mas maintindihan natin kung paano gumagalaw ang ekonomiya. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang hapon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga salik na sanhi ng kakapusan at kakulangan. Ito ang unang salik, limitadong pinagkukunang yaman. Ang likas na yaman tulad ng lupa, tubig, kagubatan, langis, at mineral ay may hangganan. Hindi ito kayang paramihin agad o palitan. Samantalang, ang pangangailangan ng tao ay walang katapusan. Halimbawa, ang langis na ginagamit sa gasolina ay unting-unting nauubos, kahit gaano pa ito kahalaga sa transportasyon at industriya. May limitasyon pa rin ang supply nito. Dahil dito, nagkakaroon ng kakapusan. Ngayon naman, dako tayo sa pangalawang sanhi. Walang katapusan pangangailangan ng tao. Habang natutugunan ang isang pangangailangan, may bago na naman susunod. Halimbawa, kapag may sapat ka ng pagkain, iisipin mo naman ang tirahan, edukasyon, gadgets o luho. Dahil dito, hindi kayang sabayan ng produksyon ang dami ng pangangailangan ng tao. Nagkakaroon ng kakapusan at kakulangan sa ekonomiya. Ngayon naman, dako tayo sa pangatlong sanhi. Mabilis na pagtaas ng demand. Ang kakulangan ay kadalasang nangyayari kapag biglang tumaas ang demand o pangangailangan sa isang produkto. Halimbawa, tuwing may paparating na bagyo, biglang tumataas ang demand sa bigas, delata, at bottled water. Kapag hindi agad nadadagdagan ang supply ng mga produktong ito, nagkakaroon ng kakulangan sa mga tindahan. So, dako naman po tayo sa pang-apat na sanhi. Pagbaba ng production o supply. Isa pang dahilan ng kakulangan ay ang pagbaba ng produksyon. Ito ay maaaring dulot ng kalamidad tulad ng bagyo, baha o lindol. Maaari din itong magdulot sa kakulangan sa manggagawa, problema sa transportasyon, pagtaas ng gastos sa produksyon. Halimbawa, kapag nasira ng bagyo ang pananim, pababa ang ani ng mga magsasaka. Dahil dito, bababa din ang supply ng pagkain sa merkado na nagiging sanhi ng kakulangan. Dako naman tayo sa pang-5. Hindi tamang pamamahala at pamamahagi. Ang hindi maayos na pamamahala ng yaman ay isa ring salik. Gayon din, kung hindi pantay ang pamamahagi ng yaman, may mga lugar na sobra ang supply habang ang iba naman ay kulang. Kapag may hoarding o pagtatago ng produkto para magtaas ng presyo, nagiging sanhi ito ng artipisyal na kakulangan. Kahit may sapat na supply, hindi ito agad nakakarating sa mamimili. So, may number 7 pala guys. Pagtaas ng populasyon. Habang dumarami ang populasyon, mas dumarami rin ang pangangailangan sa pagkain, tubig, edukasyon, at tirahan. Kung ang produksyon ay hindi sapat para sa tugunan ang lumalaking populasyon, nagiging mas malala ang kakapusan at kakulangan sa lipunan.